nananawagan po ako sa kapatiran ng guardians na tayo ay manindigan. Alam natin na si Amang Abraham ay pinaglaban kay Ferdinand Sr. ang double squad. Pero ngayon, nanalo siya, napagtagumpayan niya. Kaya tayong mga guardians ay nananatili, nakatayo dito sa Pilipinas. Ngayon natin simulan ang pakikibaka para sa ating mga anak, para sa ating mga kaapu-apuhan. Hahayaan na lang po ba natin na kunin nila ang kaban ng bayan? Doon po sa aming lugarin sa Pasay, ang isang pamilya ay naknakan ng super nagnakaw. Kaya po magkaisa po tayo. Ngayon na po ang tamang panahon. Bukas, magsama-sama tayo. Ibagsak, ibagsak, ibagsak ang rehimeng Marcos. Ipagtaguyod ang karapatan ng bawat isa. Aantayin pa po ba natin na humingi ng gatas ang ating mga anak para lang maisip natin na kailangan nating ipaglaban ang karapatan ng mga kabataan? Kitang-kita nyo naman, ayan po ang pera. Nakita nyo naman yung mga flood control. Nakakahiya. Napakaraming foreigner kanina, pero sumisigaw kami. Bumusina kayo para marinig ng taong bayan ang hinagpis, ang hinanakit, ang sakit ng dibdib ng kalooban ng bawat isang Pilipino na nararamdaman ang korupsyon sa ating bayan. Kailan pa tayo lalaban? Kailan pa tayo maninindigan? Dapat po, bukas na, magkaisa tayo, ibagsak ang rehimeng Marcos. Ibalik natin ang espiritu ng people power. Dahil ito lamang po ang tanging paraan para ibagsak ang ganyang klaseng administrasyon. Kami po sa guardians ayaw po sana namin makahalo dahil ang aming pong aim ang ipagtanggol ang bayan. Ngunit alam po natin na baluktot na, sagad-sagad na ang kanilang pagnanakaw sa ating bayan. Simpleng pagnanakaw is snatcher, kulong. Pero itong mga to, bilyong-bilyong piso, kailangan pang imbestigahan. Kitang-kita naman, may ebidensya, may testigo, pero walang maipakulong. Lihis ng lihis sa usapan para wag silang makulong. Natatawa nga po ako, minsan nakapost sa Facebook, ang sabi doon, buti pa si Congressman Saldico, 6 ang chopper, ay jet, pero yung ating naval base, walang pang-responde ng helicopter. Di po ba nakakainis? Sila-sila na lang ang nakikinabang sa kaban ng bayan. Bumili ka ng tuyo, dati 4 na piraso, 10 piso. Ngayon 2 piso, 2 tuyo, 10 piso. Hindi nyo nararamdaman yan. Hindi yan nararamdaman nila. Tayong mahihirap ang nakakaramdam yan. Bakit hindi tayo magsama-sama? Ngayon natin ipakita ang tunay na kapangyarihan ng taong bayan. Dahil tayo naman ang nagluklok niyan, maraming nagsalita, merong nagsalita na sila pa ay sumuporta sa tao na yan. Ganon din po tayo. Sinuportahan po natin yan dahil naniniwala po tayo na mapapaganda niya ang gobyerno ng Pilipinas. Pero saan po tayo ngayon? Nasaan po tayo ngayon? Nasa kahihiyan, tambak ng kahihiyan. Hindi makatingin sa kapwa nating tao, lalo-lalo na sa mga politiko. Dahil sobra na ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Sana po maintindihan natin kung bakit tayo gumagawa ng ganitong pagkakataon para marinig ng sambayanan ang sigaw ng taong bayan na naghihinap pa sa sobrang sama ng loob.
tayo para mapagtagumpayan po natin ang ating kahilingan na pababain ang lahat ng korap na opisyalis ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Dani Pancha po from Pasay, maninindigan kami, kasama kami sa pagpagsak ng Rinig Marcos. Ang korupsyon ay isang kanser ng ating bayan. Hindi yan mababago hanggat tayong mga Pilipino ay di magkaisa para sa tunay na pagbabago. Bakit? The concept of our government is contrasting to the Filipino culture. I will not explain it anymore because it will happen in the coming days. Alam niyo mga kababayan, magandang gabi po muna sa ating lahat, lalo na po sa ating mga kapulisan, na ang puso ninyo para sa tao, pero wala kayong magawa dahil sa tawag ng duty ninyo. Pero alam niyo kung ano talaga ang problema ng bansa natin. Ang pinaka-problema ay ang walang iba kundi Presidente Marcos, dahil mas pinapakinggan niya pa ang mga multo kaysa sa sigaw ng taong bayan. Alam mo kung bakit ko nasabi yan? Dahil palagi niyang sinasabi na palagi niyang nakakausap ang kanyang ama. May presidente bang matino na sasabihin sa madlang sa taong bayan yung ganyang sistema? Isa lamang po ang ibig sabihin yan. Ang ating presidente ay wala sa katinuan sapagkat isa siyang bangag. At ang kanyang mga inilagay sa iba't ibang posisyon sa gobyerno ay ang kanyang mga tuta na kung saan isang palakpak pa lamang ng kanyang asawang si Satanas ay susunod na agad ang kanyang mga alagad na mga demonyo. Nakaraang araw lamang po ay inappoint ng Presidenteng Bangag si Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Saan ka nakakakita na i-appoint mo ang isang ombudsman ay isang politician? At higit sa lahat, isang ombudsman na isang kriminal. Ombudsman na isang maraming kaso. At isa pa, isang ombudsman na magnanakaw din sa kaban ng bayan. Ang lahat ng ino-appoint ay walang pinag-iba. Kung ano ang puno hanggang dulo ay siya rin. Kaya wala na po tayo magtataka kung baong kaliwat kanan ng kaguluhan sa bansa dahil sa kagagawan ng administrasyong Marcos na ito, na wala nang ginawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan. Dahil hindi tayo naniniwala sa kasabihan na kaya mahirap ang Pilipino dahil tamad. Tandaan po natin, mayaman po ang bansang Pilipinas at walang mahirap kung walang politikong magnanakaw. Wala po tayong inappoint, wala tayong binoto na matinong politiko nung nakaraang eleksyon. Halos lahat ng mga politiko na nanalo ay mga magnanakaw, mga mandarambong sa kaban ng bayan. Hindi natin nakita ang tunay na malasakit at pagmamahal nila para sa taong bayan. Ang pangako nila nung sila ay tumatakbo, ang sabi nila, uunahin ng taong bayan. Yun pala, uunahin ng kaban ng bayan. Nasaan sila kumukuha ng kapal ng mga mukha nila? Nasaan sila kumukuha ng katalinuhan na wala sila? Sapagkat hindi sila matatalino, lahat sila mga bobo. Dahil kung matatalino sila,
hindi sila magnanakaw sa kaban ng bayan. Dahil ang pagnanakaw ay siyang sanhi ng kahirapan sa ating lipunan. Kahirapan na ngayon nararanasan ng sobra-sobra ng ordinaryong Pilipino. Grabing pahirap sa ating ginagawa ng mga hayop na politikong ito. Mga walang kwentang politiko. Sana sa darating na mga eleksyon, hanggang ngayon, huwag niyong ipagpapalit ang inyong 3 taon na isasakripisyo sa halagang 500 piso para iboto ang mga putang inang politikong yan. Alam nyo, hindi masama magmura sapagkat hindi sapat na murahin ang mga hayop na politikong ito sa ginagawa nilang pagnakaw sa kaban ng bayan. Dahil bawat sentimong ninanakaw nila ay ang kapalit, ang kinabukasan ng kabataan. Dahil naniniwala tayo na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Paano na lang magiging pag-asa ng bayan kung bawat sentimo ay ninanakaw ng mga politiko? Ngayon naman, mananawagan ako ulit sa mga kataas-taasan nating mga naglilingkod sa bayan. Ginoong General Browner, alam naming matalino ka. Alam naming may prinsipyo ka. Alam naming may dignidad ka. Pero panahon na para buksan mo ang tenga mo at ang puso. Unahin mo ang mga ordinaryong Pilipino. Huwag ka maging sunod-sunuran sa mga politikong magnanakaw na ginagamit ka lamang. Tandaan mo, si Torre ay nagsilbi sa kanila. Lahat ay ginawa ni Torre sa kanila. Pero sa huli, ano ang ginawa nila kay Torre? Yan ang tandaan ninyo. Kahit anong gagawin ninyo na kabutihan, na kagustuhan ng mahayop na politikong yan, sa huli ay kayo ay pahihirapan. Kaya habang may panahon pa, Ginoong Browner, pakinggan mo ang hinaing ng taong bayan na nagsumamo sa iyo. Panahon na para taong bayan naman ang pakinggan. Sapagkat ulit-ulit ko pong sinasabi, huwag niyo pong sabihin citing to sedition itong sasabihin ko. Hindi po ako tanga. Tandaan po ninyo, wala po sa konstitusyon natin na nakasaad na protektahan ninyo ang mga politikong magnanakaw. Nakasaad po sa konstitusyon natin na protektahan ninyo ang bansang Pilipinas at ang mga ordinaryong Pilipino na kaaway ay gobyerno. Dahil sa panahon na wala nang matakbuhan ang mga ordinaryong Pilipino dahil ang gobyernong ito ang kalaban nila, sa inyo tatakbo at sa kayo ay kakampi at papanig sa kanila. At sa mga politiko naman, huwag niyong gamitin ang kaban ng bayan para takpan ng ang mga mata ng mga nagsisilbi sa bayan. Huwag po magpagamit, Ginoong Browner. Huwag po, sundin po ninyo ang inyong sinumpaang salaysay na protektahan ang bansang ito. Huwag niyo pong protektahan ang mga magnanakaw na politiko. At huwag po ninyong gagamitin ang Intel Fund na yan para subaybayan ang mga taong nakikipaglaban para sa inang bayan. Gamitin ninyo ang Intel Fund na yan para hulihin ang mga politikong magnanakaw. Dahil ang
mga sasalita rito ay hindi mga magnanakaw. Bakit lahat ng mga magnanakaw ay malaya? Ilang buwan ng investigasyon, hindi ninyo mahuli-huli. Pero bakit ang ordinaryong Pilipino na nakaw lang ng isang corn beef, kulong agad? Nasaan ang pagmamahal ninyo sa bayan? Sana magising na kayo sa katotohanan na sa panahon ngayon ay kailangan kayo ng bansa ninyo. Hindi ninyo kailangan ng kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Mga hayop kayo. Para sa mga politiko na walang kwenta, napakamalutong na putang ina ninyo. Wala kayong kwenta sa bansang ito. Para kayong mga anay na patuloy ninyong sinisira ang bansang ito. Kayo mismo ang gumagawa ng paraan para mag-away-away ang mga Pilipino. Kasi kung may matino tayong gobyerno, wala sanang kaliwat ka ng rallying nangyayari ngayon. Dahil sa walang katinuang gobyerno, mag-iisang buwan na kami sa kalsada na nakikipaglaban sa mga politikong magnanakaw. At hindi kami titigil hanggat nariyan pa ang mga putang inang politikong yan. Yan ay tatandaan po ninyo. At kung ang pakikipaglaban namin ay siyang tatapos ng aming buhay, hindi po kami natatakot. Dahil ang karangalan namin na ipaglaban ng bayan ito. At kung sila man ay mamamatay, ano ang karangalan ng meron sila? Tapos ililibing pa sila sa libingan ng mga bayani? Putang ina nila. Ngayon po, pumunta na kayo dito makiisa at tapusin na natin ang labang ito. Paalisin na natin ang mga magnanakaw ng politiko. Hanggat hindi natin napapalis sa mga magnanakaw ng politikong yan, ay paulit-ulit namang magnanakaw sa kaban ng bayan.